Sa harap ng isang cabin, si Mickey ay nagyoyosi habang nakikinig ng music gamit ang kanyang Discman. Pero nang bigla itong tumigil sa pag-andar ay kalmado lang siyang umupo at pinalitan ang battery para makapakinig ulit. Pagkatapos ay naisipan niyang silipin ang loob ng cabin ngunit biglang lumabas ang kaibigan niyang si Ben at sinabi sa kanya na tumakbo agad. May naririnig na mga growl sa loob ng bahay kaya nagpaputok si Ben ng ilang bala bago sila parehas tumakbo, at doon nalaman na ilang buwan na pala ang nakalipas mula nang mangyari ang zombie apocalypse kaya ngayon ay gumagala na lang sila ng walang direksyon. Dati silang mga baseball players at sobrang galing ni Ben pumatay ng zombies gamit ang bat pero si Mickey ay hindi pa sanay sa pakikipaglaban. Mag-like at mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga movies natin. Maraming salamat! Kumukuha lang sila ng supplies kung saan may makita at nagpapahinga sa mga lugar na mukhang safe habang sinusubukan nilang intindihin ang nangyayari sa buhay nila. Isang araw ay nag-scratch si Mickey ng lottery cards at natuwa siya nang malaman niyang nanalo siya ng $1,000 pero agad itong sinira ni Ben nang ipaalala niyang wala ng lottery at niyaya na lang siyang maglaro ng catch. Kahit hindi gaanong interesado si Mickey ay napapayag din siya dahil pinaalala ni Ben na mahal nila ang baseball. Nagpatuloy ang journey nila hanggang makakita sila ng isa pang cabin sa gitna ng gubat kung saan unang pumasok si Ben para siguraduhing walang tao o zombies bago sila nag-relax. Dahil wala namang kapaki-pakinabang sa loob ay nagdesisyon si Ben na mangisda para may makain sila sa dinner habang si Mickey naman ay parang walang pakialam at inilabas lang ang mga canned fish sa bag kaya sinabi ni Ben na siya na lang ang mag-start ng fire pero nagsuot lang si Mickey ng headphones at umalis. Kalaunan ay nakita ni Mickey ang mga bangkay ng zombies na kakapatay lang ni Ben at kinabahan siya dahil naalala niyang sinabi ni Ben na wala dapat zombies sa gubat pero kinorek siya nito at sinabing mas kaunti lang talaga. At tama naman iyon, matapos maglakbay ng ilang miles ay nakakita sila ng isang abandoned na kotse. Binuksan ni Ben ang pinto at may zombie na lumabas kaya agad niya itong binaril sa ulo. Sumakay siya pero nandidiri sa sobrang baho sa loob. Buti na lang ay gumagana pa ang sasakyan kaya ginamit nila ito sa paglalakbay at mas naging smooth ang biyahe kahit hindi gumagana ang radio. Isang hapon ay naalala ni Mickey ang dati niyang girlfriend at napapayag niya si Ben na puntahan ang bahay nito. Habang chine-check ni Ben kung may zombies ay pinakinggan ni Mickey ang music ng ex niya at inamoy pa ang panties nito. Kinuha niya ang mga iyon pati ang perfume, sa garahe naman ay may nahanap si Ben na tools at walkie-talkies habang si Mickey ay nakakita ng toothbrush kaya sa wakas ay nakapagsipilyo sila matapos ang matagal na panahon. Pagkatapos nito ay inayos ni Ben ang likod ng kotse at ginawang parang higaan na may sheets at pillows. Gusto sana ni Mickey na doon na lang sila sa bahay tumira pero tumanggi si Ben kaya nagkaroon sila ng argumento at pinaalala ni Ben na dati na silang na-stock sa isang bahay ng 3 months hanggang maubusan sila ng pagkain kaya napilitan silang kumain ng dog food at kalaunan pati ang aso mismo. Namatay din ang pamilya ni Mickey noong simula ng apocalypse dahil na-trap sila sa loob ng bahay. Kaya nang ipilit ni Mickey na manatili na lang sila sa isang lugar ay napasigaw si Ben sa inis. Nagpatuloy ang paglalakbay nila at kadalasan ay naka-headphone si Mickey para takasan ng reality. Isang araw ay may nadaanan silang field na puno ng mga baka at huminto si Ben para haplasin ang mga ito at napangiti siya dahil sobrang bait ng mga hayop. Makalipas ang ilang oras ay niyaya ni Ben si Mickey na mag-baseball pero hindi siya narinig dahil sa music kaya pinagtripan siya ni Ben at tinakot mula sa likod na parang zombie dahilan para mataranta siya. Saka sinabi ni Ben na delikado ang headphones dahil pwede siyang mapahamak. Pagkatapos ay pinalitan ni Mickey ang batteries ng walkie-talkies at binigyan si Ben ng isa para subukan ng range. Maayos naman itong gumagana at habang nagbibiro sila ay bigla nilang nasagap ang signal ng ibang survivors kung saan may babaeng si Annie at lalaking si Frank na nag-uusap tungkol sa camp. Pag-grocery at panonood ng movies, matapos mag-alangan ay nakipag-contact si Mickey at nakiusap kung pwede silang sumali at nangakong tutulong siya pero sinabi sa kanya na wala ng bakante at huwag na silang hanapin. Sinabihan pa siya ni Frank na lumayo sa kanilang frequency bago pinatay ang communication. Kahit paulit-ulit na nakiusap si Mickey ay walang nangyari habang si Ben ay parang walang pakialam. Hanggang sa tuluyan nang sumabog si Mickey at nagrant tungkol sa pagod na siya sa pagtulog kung saan-saan. Pangangaso para mabuhay at pati sa mabahong amoy ni Ben. Pero tinawanan lang siya nito at sinabing wala namang silbi dahil ayaw naman sila ng mga tao sa camp. Sa mga sumunod na days ay pilit pa rin kino-contact ni Mickey ang camp pero walang sumasagot. Narinig ni Ben na binabanggit niya si Annie at napansin niyang desperado na si Mickey sa company kaya parang nagka-crush na siya sa boses lang.
Kaya tinukso niya ito at sinabing iniisip niya siguro na maganda si Annie tulad ng nasa action movies pero baka sa totoong buhay ay matanda lang ito. Gumanti si Mickey ng insulto at sinabing si Ben lang ang taong tumataba pa kahit may apocalypse pero hindi ito na-offend at sinabing siya lang naman ang taong kilala ni Mickey. Kalaunan ay napadpad sila sa isang motel kung saan naiwan si Ben sa kotse habang pinilit ni Mickey na i-check ang mga kwarto kung may survivors. Pero tulad ng hinala ni Ben ay may isang kwarto na puno ng zombies kaya napilitan siyang lumabas at labanan ng mga ito habang si Mickey ay nagtatago lang. Nagreklamo pa si Mickey na pwede naman nilang iwan at hindi kailangang patayin lahat ng zombies na makita nila. Nauwi ito sa pagtatalo at hinamon ni Ben si Mickey na siya naman ang lumaban at pinaalala na ang mga zombies ang pumatay sa pamilya niya, pero dahil sa takot ay hindi pa rin kumilos si Mickey kaya si Ben na naman ang gumawa ng lahat. Sa gitna ng gubat ay nakakita si Ben ng isang waterfall at sumigaw siya sa tuwa dahil makakapag-shower na rin siya sa wakas. Habang si Mickey naman ay natutulog sa loob ng kotse pero bigla siyang nagising ng may zombie na sumulpot sa bintana. Una ay sumigaw siya ng tulong at hinawakan ang walkie-talkie para tawagin si Ben pero napansin niyang babae pala ang zombie at mukhang attractive pa habang idinidikit ang dibdib nito sa salamin kaya nagbago ang isip ni Mickey at gumawa siya ng kalokohan gamit ang kamay niya. Pero bago pa siya tuluyang umabot sa climax ay biglang sumabog ang ulo ng zombie dahil binaril ito. At lumabas na bumalik na pala si Ben, nang makita niya ang ginagawa ni Mickey ay napatawa siya ng todo at umalis pa para bigyan daw ng privacy ang kaibigan niya. Nagpatuloy ang journey nila at patuloy silang nakakahanap ng mga bahay sa gubat pero palaging walang laman. Kalaunan ay kinailangan nilang iwan ang kotse dahil naubusan na ito ng gas. Isang araw ay may nakita silang building na may maayos na bedroom kaya sinabi ni Mickey na doon sila magpapalipas ng gabi dahil gusto niyang matulog sa totoong kama at hindi siya papayag na tumanggi si Ben. Nagsimula siyang mag-unpack pero napansin niyang nawawala ang headphones niya kaya dali-dali siyang lumabas at nakita niya si Ben na gumagawa ng arrows habang nakikinig ng music gamit ang Discman niya. Nang hingi ni Mickey ito pabalik ay tumanggi si Ben at sinabi na kung gusto niyang matulog sa loob ng kwarto na mahirap takasan ay hindi siya pwedeng ma-distract. Pagod na raw siya na lang ang lumalaban para sa kanilang dalawa kaya gusto niyang magising si Mickey sa realidad. Nagtampo si Mickey na parang bata at inihagis ang mga arrow sa lupa bilang protesta. Habang kumakain sila ng dinner ay tinukso pa siya ni Ben tungkol sa nangyari sa kotse kasama ang zombie girl pero hindi siya pinansin ni Mickey at dumiretso na sa kwarto. Sinubukan niyang gamitin ulit ang walkie-talkie at nagulat siya nang sumagot si Annie. Sinabi nito na mapapagalitan siya kapag nakipag-usap siya at ipinaliwanag na hindi ganoon kaganda ang camp tulad ng iniisip ni Mickey. Pero iginiit pa rin ni Mickey na gusto niyang pumunta dahil mas mabuti pa rin iyon kaysa matulog sa puno. Sinabi rin niya na hindi naman talaga sila close ni Ben at naging magkasama lang sila sa team noong nangyari ang trahedya. Nainis si Annie sa kakareklamo niya at bigla na lang pinatay ang usapan. Samantala si Ben ay nakikinig ng music, sumasayaw sa sala habang umiinom pero bigla siyang nakarinig ng kakaibang ingay kaya pumunta siya para tingnan. Matapos niyang ayusin ang problema ay bumalik siya at nakita si Mickey na mahimbing pa ring natutulog na parang walang pakialam sa panganib. Dahil dito ay napagod na si Ben sa ugali niya kaya naisipan niyang pagtripan siya, iniwan niya ang bat sa kama at pumunta sa gubat kung saan chinek niya ang zombie na nahuli niya kanina. Hinailan niya ito papunta sa kwarto ni Mickey at sumigaw para gisingin siya bago isinara ang pinto. Desperadong humingi ng tulong si Mickey pero sinabi ni Ben na kailangan niyang matutong ipagtanggol ang sarili niya. Matapos ang matinding struggle ay nagawa rin ni Mickey na patayin ang zombie gamit ang bat. Pagbukas ni Ben ng pinto ay proud siya sa kanya pero sa sobrang galit ay sinugod ni Mickey si Ben at sinuntok ito ng ilang beses bago siya umalis. Sa gubat ay nakita ni Ben si Mickey na nagbe-breakdown kaya sinabi nito ang tungkol sa usapan nila ni Annie at dinala siya pabalik sa bahay. Pagkatapos nilang maglinis ay sinubukan ni Ben na pasayahin si Mickey sa pamamagitan ng baseball at paggawa ng mga nakakatawang boses habang pinaalala na boses lang naman sa radio si Annie. Mula noon ay nagbago si Mickey at mas naging alerto na at tumutulong na sa mga gawain. Natuto siyang mangisda at hindi na laging nakikinig ng music para makipagkwentuhan kay Ben. Nang makakita sila ng orchard ay nakain sila ng maraming apples at naglaro pa ng baseball. Kalaunan ay may nakita silang dalawang kotse kaya sinubukan nilang kunin ang gas ng isa para ilagay sa isa pa pero napansin ni Mickey na mainit pa ang engine kaya ibig sabihin ay may tao pang malapit. Sumigaw si Ben pero walang sumagot kaya tinuloy pa rin nila ang plano. Biglang sumulpot si Jerry sa likod ni Mickey at tinutukan siya ng kutsilyo bilang hostage habang hinihingi ang susi ng kotse dahil kailangan niyang pumunta sa Arizona.
Agad na naglabas ng baril si Ben at sinabing wala sa kanya ang susi at hindi rin siya naniniwala na sasaktan ni Jerry si Mickey. Sinabi pa niya na baka wala ring mapapala sa Arizona at wala itong dahilan para gawin iyon. Nagrant si Jerry tungkol sa isang grupo na pinaghirapan niya buong winter kapalit ng pangakong baril. Gas at pagkain para makauwi siya sa spring pero hindi sila tumupad at ayaw niyang sabihin kung sino ang mga iyon. Nang muling pagbantaan ni Jerry si Mickey ay ibinaba ni Ben ang baril at sinabing nasa kotse ang susi kaya pinakawalan ni Jerry si Mickey at sumakay sa sasakyan. Pero biglang inamin ni Ben na nasa bulsa niya talaga ang susi. Nagalit si Jerry, minura siya at tumakbo pero hinabol siya ni Ben at binaril. Kinontra ito ni Mickey dahil pumatay siya ng normal na tao pero sinabi ni Ben na self-defense iyon kaya nauwi sa pagtatalo. Biglang may dumating na isa pang kotse at muling naglabas ng baril si Ben pero may babaeng nagsalita na kukunin lang nila ang isa pang sasakyan kaya nagkasundo silang walang gulo. Habang pinupuno ng babae at ng mga bodyguards niya ang tangke ay nagtanong sila tungkol kay Jerry at ipinaliwanag ni Ben ang nangyari. Sinabi ng babae na tama lang ang ginawa nila dahil magnanakaw si Jerry. Nang paalis na ang mga ito ay nakilala ni Mickey ang boses at napagtanto niyang si Annie iyon. Agad nitong binaril si Ben sa binti at pinagalitan si Mickey dahil hindi niya tinigilan ang paghabol sa kanila, kinuha niya ang susi ni Ben at itinapon sa gitna ng field para hindi sila makasunod at nagbanta pa na papatayin sila kapag nagkita ulit. Pagkatapos umalis ni Annie at ng mga kasama niya ay hinanap ni Mickey ang susi pero hindi niya ito makita. Hindi makatulong si Ben dahil sa sugat niya sa binti kaya sinabi niya kay Mickey na magpahinga muna dahil papadilim na. Pero kalagitnaan ng gabi ay nagising sila sa kakaibang ingay at nang buksan nila ang ilaw ay nakita nilang napapalibutan na ng isang horde ng zombies ang kotse nila. Natakot si Mickey at gustong tumakbo kaya bumaba siya pero hindi makagalaw si Ben kaya napilitan siyang bumalik. Kinabukasan ay trap pa rin sila sa loob ng sasakyan dahil hindi umaalis ang mga zombies. Sinubukan ni Mickey na takpan ng ingay sa pamamagitan ng pakikinig ng music pero hindi sapat. Binuksan ni Ben ang sunroof at nagpaputok ng baril pero hindi niya kayang patayin lahat kaya agad niya itong isinara bago pa makapasok ang mga zombie. Sinabi ni Mickey na i-hotwire na lang ang kotse pero ipinaliwanag ni Ben na nasubukan na nila iyon at hindi ganoon kadali tulad sa movies. Nauwi na naman sa pagtatalo at sinisi ni Ben si Mickey dahil siya ang dahilan kung bakit sila napunta sa sitwasyong iyon matapos niyang pilitin si Annie. Lumipas ang ilang days pero hindi pa rin umaalis ang mga zombie at halos mabaliw na sila sa paulit-ulit na growl kaya tinakpan nila ang mga bintana ng sheets para hindi makita ang mga mukha. Nang maubusan sila ng tubig ay pati liquid mula sa can tuna ay iniipon na nila. Nawalan na sila ng pag-asa kaya nag-inom na lang sila at naglaro ng kung ano-anong road games. Kalaunan ay napagdesisyonan nila na dahil si Mickey ang dahilan ng lahat ay siya ang lalabas para hanapin ang susi. Sa wakas ay naglakas loob si Mickey at umakyat palabas ng kotse gamit ang sunroof at pumunta sa field para maghanap habang si Ben ay walang magawa kundi magyosi at maghintay. Makalipas ang ilang sandali ay narinig niya si Mickey na sumisigaw kaya agad niyang binuksan ang sunroof pero ibinalita ni Mickey na nakagat siya ng zombie kaya pareho silang nag-breakdown. Inamin ni Mickey na natatakot siya at hindi niya alam ang gagawin pero si Ben ay naglabas ng baril at pinapababa siya ng kotse. Tumanggi si Mickey dahil gusto pa niyang mabuhay pero napilitan si Ben na barilin siya at sumigaw sa sobrang lungkot. Pagkatapos noon ay nagpadala si Ben ng mensahe kay Annie at sinisi siya sa pagkamatay ni Mickey at nangakong papatayin siya kapag nagkita sila ulit. Nagpatuloy siyang mabuhay sa loob ng kotse sa loob ng ilang araw at naisip niya kung gaano ka-ironic na dati ay na-stock siya sa bahay ng 3 months at ngayon naman ay sa sasakyan. Sa huli ay napagod na siya sa ganitong buhay kaya nagdesisyon siyang lumabas at subukang mabuhay muli sa labas. Sinuot niya ang headphones ni Mickey at naglakad sa kalsada habang sinusundan siya ng isang horde ng zombies, at dito nagtatapos ang kwento habang pinapaalalahanan kayo na mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mga ganitong videos.